Ngayon po ay Webes, another day, another blessing. Kumusta po ang lahat? Welcome back to my channel. Ayan po, ang highlight na ating video ay nasa likod po natin. Ayan, yung gumagalaw na yan. Ayan. So, for today's video, meron po akong gustong i-share sa inyo mga friends, mga kasari. Lalo na po sa may mga sari-sari store. At reflex ko rin po sa inyo, ay papakita ko po sa inyo yung ating mga candy na kung ano po talaga yung pinakamabentang candy ngayon sa mga bata dito po sa ating munting sari-sari store, dito po sa ating area sa Cavite. Ayan. Sana po natin. Ayan mga kasari, papakita ko po sa inyo, flex ko po sa inyo ating mga candies dito po sa ating munting sari-sari store. At meron po akong gusto i-share sa inyo, kaya please watch until the end. Please keep on watching mga friends. Bilang supporter niyo po sa ating channel. Sa mga hindi pa nga po ay please do subscribe. Ayan, ito po yung ating bago nating bubble gum. Hindi ko pa po ito na-videohan. Nalimutan ko po, nirepack ko na po siya. Ito po 10 pesos. Yung nasa ilalim naman po ay, ano siya, 5 piso po. 4-5 piso po siya. Bubble gum. Tapos ito naman po ating mga candies. Ayan, meron tayong 1, 2, ito po lollipop. Candy balls, sour candy, sour gummy, sour tongue, at sour beans, gluten latiao, at sour ghost. Ayan po yung ating mga candies mga friends, mga kasari. Medyo marami din po siya, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All in all, mga 10 po siya, kasama po yung lollipop. At papakita ko po sa inyo, share ko po kung ano po talaga yung pinakamabenta po sa atin. Ito po, bago po ito, kaya medyo mabenta po siya. Ito po, nakailang order na tayo nito. Pero ang the best po talaga or pinaka-best seller po natin dito sa ating sari-sari store ay ito pong si Sour Head. Mabenta po si Sour Head at kita nyo naman po. Ayan, ang laki na po na nabawas siya. At lalo na po si Sour Tang, mga friends, mga kasari. Ayan, 5 piraso na lang po siya. At ayan, marami na po talaga siyang bawas, mga friends, mga kasari. 5 piraso na lang si Sour Tang. Pero meron po tayong isang box nandito. Ang isang box po niya ay 30 pieces po ang laman. Naka-order na po tayo. At ito po sour beans, meron pa po tayong stock niyan. Ito po si sour gummy. Ayan, yan na lang po si sour gummy din. Yan po yung mga candies natin na mabenta po dito sa ating sari-sari store. Kumusta po ang lahat mga kasari? Ayan, good afternoon. Actually, magagabi na rin 5:25 PM. Ayan, magandang hapon po, magandang gabi, good morning kung nasaan man po kayo mga friends. Ingat po palagi ang lahat. Ngayon po mga friends, meron po akong gustong i-share sa inyo sa mga kapwa po natin kasari-sari store owner na mayroong munting negosyo, may tindahan, may sari-sari store. Ayan, meron po ako napanood kahapon na isang video po ng kapwa natin katindera. Ayan, hindi ko na po babanggitin ng kanyang pangalan. At gusto ko po mag-share sa inyo mga friends. May nangyari po kasi sa kanyang tindahan. Actually, hindi na po sa tindahan niya. May nangyari po na, paano ba masasabihin? Medyo may nawalan po siya ng item sa kanyang tindahan na ginagamit po niya sa mga online transactions. So, ano po yung item na yun na nawala po sa kanyang mga friends? Ang kwento po niyan mga friends ay, ang sabi po niya, siya daw po ay nakatulog or natulog po siya, nagpahinga po siya sa loob ng kanyang bahay at masyado po siyang kampante, masyado po siyang nagtiwala sa mga tao sa paligid niya, masyado po siyang yun nga po, nagtiwala sa mga kapitbahay niya, ganyan. Hindi po niya isinara yung kanyang pintuan. Tapos, hindi nakabukas po ang kanyang main door. Ang kanya naman pong sari-sari store ay medyo nakaawang din po ang kanyang tindahan. Kaya, ang tendency po, ang nangyari nga po sa kanya ay nawalan po siya ng isang gamit na napakahalaga po sa kanya. At ito nga pong gamit na ito ay ang cellphone. Yes po mga friends, mga kasari, nawalan po siya ng cellphone. Hindi niyo po alam po bakit, kung sino po ang kumuha ng kanyang cellphone. Dahil masyado po siyang nagtiwala sa mga nakapaligid po sa kanya. Actually mga friends, kung tindahan nyo po napapalibutan po kayo, talagang daanan po yun yung tindahan. Mas mahalaga po talaga na ingatan nyo po ang inyong mga at as much as possible na kung kayo lang po mag-isa sa bahay ay palagi nyo pong isara ang inyong tindahan, ang inyong pintuan, ilak nyo po lagi. Kasi sa panahon po ngayon ay mahirap na po talagang magtiwala mga friends. Kasi syempre pag nawalan po tayo ng gamit na mahalaga po sa atin, lalo na po ang cellphone. Ayan, nabanggit nga po niya sa kanyang vlog na nangyari po yun ay Martes. At nung Lunes po, cellphone po yung nakuha sa kanya. Hindi niya po alam kung sino yung kumuha. Ang sabi po niya, yung cellphone po ay nakatabi doon sa kanyang printer. Katabi po ng printer sa may tindahan niya. Doon po nawala yung cellphone. Nung hinahanap na po niya, actually hindi niya po agad napansin na nawawala na pala yung kanyang cellphone. Meron po kasing magpapaload. At nung hinahanap niya na po yung cellphone niya, doon po siya naaligaga at hindi na po niya makita yung kanyang cellphone. Alam niyo po mga friends na napakahalaga po na
talaga na mag-ingat po tayo at dapat po talaga kahit papaano meron po tayong yung mumurahin na CCTV mga friends, mga kasari. Kasi ako po talaga, wala po akong CCTV. Pero syempre, minsan po umaalis po tayo ng tindahan. Naiwanan po yung mga dogs ko dito sa bahay. Yung, nakasara naman po yung tindahan natin. Pero naka-open po kasi yung pwede pong may makapasok yung mga kamay. Ayan. Ayan po yung harap na ating tindahan. Pero dahil bumili nga po tayo sa online mga friends, mga kasari, ito po ang binili natin sa online. Alam mo po mga friends, kahit paano po talaga, malaking tulong po ito sa pasensya na po, mahingi po yung dogs. Malaking tulong po ito sa ating tindahan at talagang magagamit niyo po siya mga friends. Yun po ay, ano na naman siya mga friends, mura lang naman po siya na CCTV na mabibili po sa online. Kaya kahit paano po, kung may budget na po tayo, mag-invest din po tayo sa mga ganyan na mga gamit na makakatulong din po sa atin. Yung kanya pong tindahan ay hindi niyo po nalagyan ng CCTV. Kasi kung kahit paano po na kung may CCTV, ay makikita niya po sana kung sino po yung pumasok sa kanyang tindahan or kung sino po yung kumuha ng kanyang cellphone. Kaya hanggat maaari, mag-ingat po tayo palagi. Huwag po tayo masyadong magtitiwala at ilak po natin lagi ang ating tindahan, ang ating mga pintuan. At kung may budget po talaga tayo mga friends, mga kasari, mag-invest na po tayo sa CCTV. Kahit isa lang po muna. Ayan. Malaking tulong po talaga yun mga friends sa atin. Ito bago lang po to sa atin mga friends, mga 2 months lang po ito sa atin kasi may napanood din po akong vlog ng kapwa natin katindera. Ayan. At meron nga po siyang CCTV. Doon po ako umorder sa online. Doon po sa link ng kanyang video. At mura lang na po siya mga friends. Ayan. Kaya malaking tulong po talaga ang pagkakaroon ng CCTV para sa ating sari-sari store for safety at para malaman po natin kung sino po ba talaga yung mga bumibili sa atin. Kasi alam niyo mga friends, hindi niyo po mapapansin na kung sino-sino po, lalo na po kung ang tindahan niyo po ay daanan po talaga. Hindi niyo po mamamalayan kung sino talaga yung dumadaan. Diba? So, for your safety na rin, kung sino po yung mga dudungaw, distindahan nyo, yung malalaman nyo agad kung may mga bata ba na makulit. Diba? Kasi dito po sa CCTV na ito, malaki po siyang tulong at malaki po talaga yung kanyang safety kahit papano. Dahil makikita nyo, malinaw po yung kanyang camera mga friends. Kaya po mga kasari na yung sayang po talaga na mag-iingat po talaga tayo. Huwag po tayo basta maging kampante dahil katulad po sa kanya na nawalan po siya ng cellphone. Yung cellphone po niya, yung Gcash po niya, may laman po yun na 7,000. Sayang po talaga. Ang laking pera na rin po nun. Malaking pera na po talaga yun. Nagagamit po sa pang-load, sa pang-cash out, sa pang-cash in. Tapos, panibago na naman po siya mag-register ng SIM card para magamit po sa Gcash. Ayan. Tapos, nagpa-load din po siya ng iba pa po yung load niya din. Nagla-load po siya ng, meron pong retailer SIM nag-load, diba? Tapos pwede po yun pa-loadan. Nagpa-load po siya ng 1.5 nung Monday. Tapos artist po nangyari yung ganong pangyayari. Kaya para maiwasan po yun, maging maingat po tayo. At as much as possible, talagang mag-invest po tayo kahit sa isang simpleng mamurahin lang po na CCTV. Ayan, meron naman po mga 500, 600, 700. Yung may kasama naman po memory card, mga 12, 14, 15. Ayan mga friends, na talagang makakatulong po sa ating munting sari-sari store. Ayan. At yan lang po muna yung gusto ko pong i-share sa inyo mga friends, mga kasari. Ayan. Again, mag-i-alert po tayo, mag-ingat po tayo lagi. At alagaan po natin ang ating munting sari-sari store dahil in reality po talaga ang laki po ng ating puhunan, ang liit lang po ng ating tubo. Kaya naman hanggat maaari ay maging maingat po tayo sa ating tindahan. Palagi po tayong magsara ng mga pintuan at padlock po natin at maaari para maging safe po tayo. Ayan. Ingat po palagi ang lahat. God bless everyone. At laging tandaan na sipag-tsaga po talaga para umunlad po ang ating munting tindahan or kahit na anong negosyo. At lagi po natin i-check ang ating mga resibo dahil palagi po talaga yung mga tumataas na paninda. God bless everyone. Happy selling po sa ating lahat. See you to the next one.